Hindi. Hindi pa tayo aalis. Madam, di ba tatakas tayo? Pupunta pa dito yung anak ko. Kailangan antayin natin ang anak ko. Matapos makausap ni Madam Lutos ang inaakalang anak na si Carla, ay nagpakawala nga ito ng hostages. Pero pinaiwan ang pamilya ni Giselle at si Moira ang nagturo kung sino ang maiiwan. Kaya idinawit ni Moira si Lynette na best friend ito umano ni Giselle. Pero hindi itinuro ni Moira si Zoe. At akalay makaligtas na ang anak. Pero si Mildred ay kinuha si Zoe at sinama sa maiiwan. Kahit palusot ni Moira na magkagalit si Giselle at Zoe. Pero ayon kay Mildred ay pamangkin pa rin ni Giselle itong si Zoe. Samantala nag-alala pa rin si Giselle para sa kanyang pamilya na hostage si Madam Lutos. At lalo pang nag-alala na tinawagan siya nito na gustong makita si Carla at binigyan si Giselle ng 2 oras para dalhin si Carla sa kulungan. Habang si Mildred at ang ibang preso ay nangangailangan na umano silang tumakas bago pa sila mahuli ulit ng kapulisan, na sa katunayan ay dumating na rin ang mga SWAT team at pinaligiran ang paligid ng kulungan. At sa kagustuhan ng makaalis sa impyernong kulungan si Mildred ay kinuusap si Madam Lutos na kailangan na nilang umalis, pero hindi pumayag si Madam Lutos at kailangan niya pa makita ang anak niyang si Carla na dadalhin umano pa ni Giselle sa kulungan. Hindi sumaayon si Mildred kaya palihim na dinala si Annalyn na umano'y sasamahan nila itong si Annalyn papuntang CR. Labis na ikinabahala naman ito ni Lynette na masama ang kutob at kahit si RJ ay iba rin ang kutob sa pagdala kay Annalyn ng mga preso. At doon, kasama ni Mildred ang ibang preso ay umakyat sa bubong itong si Mildred, pero sa kasamaang palad ay nadulas ito at naiputok ang baril bago ito nahulog na umagaw naman ang pansin ni Madam Lutos. Ano naman kaya ang kahihinatnan ng pagtakas ng mga preso? Mapapahamak kaya si Annalyn sa kamay ni Madam Lutos? Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Abot Kamay na Pangarap.